Kung madalas sumakit ang ibabang likod mo, kailangan talagang palakasin ang malalim ang abdominal na kalamnan. Dahil oo, lahat tayo ay may faha na binubuo, lalo na ng mga kalamnan sa tiyan na dumadaan mula sa gulugod, sa harap ng mga kalamnan ng tiyan hanggang sa kabilang bahagi. At ang lakas at katatagan ng fascia na yon ay may malaking epekto sa pananakit at sa pag-iwas dito. Sa video na ito, ituturo ko ang 6 na ehersisyo para palakasin ang harapang bahagi ng mga kalamnan ng tiyan mo. Sa dulo ng video, ire-refer kita sa isa pang video na tutok sa likurang bahagi. Para sa akin, dapat nating balansehin ang pag-ehersisyo sa harap at likod para mapatatag ang gulugod at magawa ang mga gawain araw-araw ng walang sakit. Kailangan mo ng unan para sa ulo para sa 6 na ehersisyong ito. At isang maliit na tuwalya na tutulong mapanatili ang tamang posisyon ng ibabang likod. Dapat mong maintindihan na ang 6 na ehersisyong ito ay isasagawa mula madali hanggang mahirap, paunti-unti. Layunin nating hanapin ang antas ng hirap na bagay sa iyo para magawa mo ito ng madalas, hindi gumawa ng buong routine. Perpekto! Hihiga tayo ng nakatihaya, maglalagay ng unan para maging komportable at magkaroon ng maayos na posisyon. Ang mga binti ay nakabaluktot ng humigit kumulang 90 degrees at ang ibabang likod ay nasa neutral na posisyon. Napakahalaga ng puntong ito. Kapag sinabi kong neutral na posisyon ng ibabang likod, ayokong dikit na dikit ang likod sa sahig na di makadaan ang kamay, pero ayoko rin na sobra namang maluwag na halos braso ang makakadaan. Ang gitnang punto sa pagitan ng dalawa, ang ibabang likod na masyadong dikit sa sahig at ang ibabang likod na masyadong nakaarko. Ang gitnang punto sa pagitan ng dalawa ang gusto nating panatilihin sa buong ehersisyo. At mahalaga ito dahil mapapanatili nito ang likod sa tamang posisyon at protektado. Alam ko marami sa inyo ang hirap maghanap ng neutral na posisyon, kaya gumagamit tayo ng tuwalya. Titiklopin natin ito ng ilang beses at ilalagay natin ito mismo doon sa may ibabang bahagi ng likod. Pwedeng maging hindi komportable sa una, pero makakatulong ito para tama mong magawa ang ehersisyo. Kapag nakuha ko na ang tuwalya ko, may suporta na ako at may kasiguruhan na hindi mapapatad ang ibabang bahagi ng likod ko. Magsisimula tayo sa level 1, na paborito ko dahil ito ang base at malalim na paghinga gamit ang tiyan. Gusto kong ilantad mo ang tiyan mo sa harap ko, tapos hawakan mo ito ng kaunti. Gusto kong ilagay mo ang isang kamay sa dibdib mo at ang isa naman sa ibabaw ng pusod mo. Isipin mo ang paghinga mo, huminga ka sa ilong at ilabas mo ito sa bibig na parang hinihipan mo ang kandila. Ngayon, mag-concentrate ka sa kamay mo sa ibaba. Habang humihinga, mararamdaman mong lumalaki ang tiyan mo at lalo itong lumulubo. Ilabas natin sa bibig na parang hinihipan natin ang kandila. At ngayon gusto kong huminga ka ulit, palakihin mo ang tiyan mo at kapag naglabas ka ng hangin, hilahin mo paloob ang pusod mo, tingnan mong mabuti sa pinakamalalim na kaya mo na parang may butas na parang gusto mong paliitin ang baywang mo ng husto. Mapapansin mong umuurong ang tiyan mo sa harap, parang hinihila ang abdominal muscles mo. Panatilihin ang pusod pababa habang humihinga palabas. Siyempre, depende sa dami ng tiyan mong taba kung gaano ito kita. Pero pinakamahalaga ay yung nararamdaman mo. Huminga tayo ng hangin, paluboyin ang tiyan sa ilalim ng kamay, ilabas ang hangin, ipasok ang pusod. At pansinin mo kung paano pumapasok ang tiyan. Ipapakita ko ng buo sa kamera para mas makita mo. Huminga tayo ng hangin, lumalaki ang tiyan ko, ilalabas. Pansinin mo kung paano pumapasok. Nakapag-4 na tayo, 6 pa ang gagawin. Ito ay isang bagay na kailangan mong pagpraktisan, okay? Hindi ito yung sisimulan mo lang tapos magiging magaling ka agad kinabukasan. Bitawan natin. Ang galing, 5 pa. Salamat, bitawan natin. Tatlo na lang, huminga tayo. Bitawan natin. 2. 1.
Napakaganda, napaka-relax, napakaluwag. Sa mga ehersisyo natin mula ngayon, tuwing maglalabas ka ng hangin, isipin mong bumabalik papasok ang pusod at lumulubog ang tiyan mo. Okay? Mahalaga ito. Sige, ito ang level 0. Kailangan natin itong makuha para sanayin ang harapang bahagi ng tiyan. Punta tayo sa unang ehersisyo, parehong posisyon. Ang maganda, hindi na kailangan magpalit ng posisyon. Ilagay ang mga kamay sa gilid ng katawan, sabayan ng paghinga sa pag-angat ng paa. Hihinga ako. Papunta sa tiyan at pagbitaw, tingnan mo mabuti, itutok ang dulo ng paa papunta sa akin. Itaas ang paa hanggang ang hita ko ay maging patayo, perpendicular sa sahig, siguraduhing nakapasok ang pusod. Isa. Huminga ako, dumikit ang sakong, huminga palabas at lumipat ng paa. Dalawa lang, gawa tayo ng 10, tiglima kada gilid para makita mo at masubukan sa bahay. Kung masyadong mahirap o hindi, huminga palabas tayo. Pusod. Pansinin kung paano tinutulungan ng tuwalya ko na manatiling neutral ang ibabang likod ko. Kung wala ito, madidiin ang bahaging yon pag tinaas ko ang binti ko. 4. Huminga palabas sa bibig na parang humiip ng kandila. Salamat. 5. Huminga palabas. 6 na beses. Magpalit tayo ng kamera. Huminga palabas. 7. Huminga palabas. 8. Araw, bigyan mo kami. 9. Sige, huling ulit na. Ang galing! At 10. Anong napansin mo? Madali lang ang trabaho, di ba? Ito ang unang antas. Karamihan ay kaya ito, pero may kalidad na gawain para sa abs at pagbaluktot ng balakang. Maganda at interesante ito para sa lahat, ayos ba? Kung masakit ang ibabang likod mo o gusto mong palakasin ang core ng tiyan, ikalawang antas. Huminga, ilabas ang hangin at itaas ang dalawang binti. Makikita natin na mas mahirap na ang ehersisyo. Maari mong gawing mas madali o mahirap ang ehersisyo sa pag-focus sa binti. Kapag malapit ang sakong sa puwitan, mas madali. Kapag malayo, mas mahirap. Mag-ingat, kaya meron ka ng antas ng hirap na pwede mong pagpraktisan. Patayong mga hita, huminga tayo, gaya ng dati. Ibababa natin ang isang binti at kapag sumayad na ang sakong sa sahig, ilabas ang hangin at taas ulit. Ngayon, hindi lang galaw ang dinadagdag natin. Dapat panatilihin ng core ang kabilang binti na nakataas. Mas mahirap, di ba? Huminga tayo. Huminga tayo. Idikit ang sakong at taas ulit. Kung masyadong mahirap, pwedeng hawakan ng tuhod at gawin ng ehersisyo sa ganitong antas. Ayos ba? Mas mahirap ito kaysa sa nauna, pero di kasing epektibo ng pinakamahirap na bersyon. Sige, tuloy tayo. 10 ang gagawin, 2 na nagawa natin. Hinahawakan ko sa ibaba. Lagi kong idinidikit ang ibabang likod ko sa tuwalya. 3 na. Hinahawakan ko sa ibaba. 4. Sa tuwing bibitaw ako, iniisip ko ang pusod ko na hinihila paloob at ang pag-urong ng tiyan nakasabay nito. 5. Hinahawakan ko. 6. Hinahawakan ko. 7. Hinahawakan ko. 8. Hinahawakan ko. 9. Hinahawakan ko. 10. Hinahawakan ko ang mga tuhod ko gamit ang mga kamay ko. Wow! Dito, napansin mo na ang tindi, di ba? Tumaas ang hirap ng hersisyo. Gumagawa tayo ng maliliit na urong-sulong na mga tuhod papunta sa dibdib. Ipatong ang paa sa sahig at gawin din ang pag-urong-sulong pakaliwat pakanan para makaluwag. At gaya na nakikita mo, iba na ang pakiramdam. Mas mahirap, mas maraming trabaho sa harapang bahagi, mas maraming trabaho sa antas ng mga flexor ng balakang. Kung sa kalagitnaan ng ehersisyo ay may sumulpot na sakit,
Oo, basta bumaba at magpahinga o hawakan ang mga tuhod mo para makahinga ka ng maluwag. Yan ang level 2. Pupunta na tayo sa level 3 na alam kong may ilan na hindi na makakarating. Babalik tayo sa parehong panimulang posisyon. Mga 20 sa siyam na 10 degrees patayo ang hita. Mas madali kung ibababa ang mga paa. Mula dito, huminga at ilabas ang hangin. Iunat mo ng buo ang binti. Tuwid ang tuhod, nakaturo ang dulo ng paa sa akin. Malaki ang tensyon at mas pinapahirap nito ang ehersisyo, lalo na sa abdominal area. Kung nakakaramdam ka ng matinding sakit habang ginagawa ito, tulad ng matinding sakit sa likod, malinaw na hindi para sa iyo ang antas na ito. Dapat mong gawin ang naunang antas. 2. Kapag mas pahalang ang paa sa ibaba, mas mahirap ito. Huwag mong itaas masyado ang paa dahil mas iiksi ang braso ng pingga at mas magiging madali ang ehersisyo. 3. Tandaan ding, sabayan ito ng tamang paghinga. Bitawan natin. Magpapalit tayo ng kaunti ng kamera. 5, 4, 5. So, 5. o, 6. no, Mapapansin mo kung paano ito naging mas mahirap. Walang duda na tumaas talaga ang hirap, pero para sa akin, naging matindi ito. Aminin ko, sobrang intense ng hersisyo. Magpahinga muna tayo. Kung ito ay naging madali, nakagawa ka ng 10 ulit nang hindi masyadong nahirapan o nasaktan. Kaya natin na yung lumipat sa susunod na antas 4, kung saan pagsasabayin natin ang galaw ng mga braso at paa. Medyo mas mahirap na ito. Siyempre, kung nakarating ka na rito, nalampasan mo na ang mahigit 70% ng mga tao pagdating sa lakas ng tiyan. se refiere. Recuperamos respiración normal, descansamos unos instantes y vamos a por ello. El siguiente se llama el bicho muerte. Es el nivel 4, bicho muerto. Vamos a colocarnos en la misma posición que antes. Los brazos también van a participar. Y ahora quiero que al mismo tiempo que estiras la pierna, Kung hindi, ibaba hanggang 45 degrees para makabuo ng V gamit ang iyong binti. Kabliktaran. Ano sa tingin mo? Kaya mong gawin ng 10 ulit. vamos a por ello. Cogemos aire, Sol, tamoche. 30. 33. 25, 37. 80. ahora, 86. 81. At 10, wow, kahanga-hanga. Huminga tayo, ilapit ang tuhod sa dibdib para mag-relax at ipahinga ang binte. At magpahinga tayo. Siyempre, kung ang ehersisyong ito ay nagdudulot ng sakit, masyado itong mahirap. Kailangan nating bumalik sa mas madaling antas. Madalas, lumalabas ang sakit dahil humaharap tayo sa mga aktibidad na masyadong mahirap para sa atin at kailangan pang magtrabaho ng ating katawan sa mas mababang antas bago tayo makapagpatuloy sa mas mataas na antas ng intensity. Ayos, iyan ang ika-4 na antas 1 na lang, ang antas 5 na bumubuo sa 6 na magkakaibang variant kasama ang kahirapang 0. Ito na ang ganap. Huminga at magpahinga muna bago natin harapin ito.
At gaya ng nakikita mo, kung sinundan mo ang ginagawa ko, ang tuwalya ay kumakatawan sa isang napakahalagang punto ng suporta para sa iyong bahagi ng ibabang likod na hindi natin dapat kalimutan. Dahil kapag hindi ito nasa neutral na posisyon, mas madalas na lumilitaw ang pananakit. Perpekto. Ang huling hamon ay ang V. Ang purong V na maglalagay sa pagsubok sa buong harapang bahagi ng ating tiyan. Magsisimula tayo sa pamilyar na posisyon. Hawak ang mga tuhod at magkasama ang mga kamay sa pagpapahinga. Mula rito, huminga tayo at habang naglalabas ng hangin, ang gagawin natin ay iunat ang mga binti at iunat ang mga braso na parang bumubuo tayo ng letrang V. At gagawin natin ito ng 10 ulit. Huminga tayo. Sige, simulan na natin. Gawin na natin ito. 1. Mas maganda kung isasama mo ang padhila ng mga daliri ng paa papunta sa iyo. 2. 3. 4. 5. Tara, gawin na natin to. 6. 7. 8. 9. 10. Kahanga-hangang trabaho. Taos puso akong bumabate kung natapos mo ito kasama ko. Dito, dapat nating isama ang malalim na paghinga gamit ang tiyan kahit baka nakalimutan mo na. Mahirap gawin lahat kapag tumataas ang hirap. Huminga tayo ng malalim at igalaw ng kaunti ang mga binti, kaliwa, kanan. At sa hirap na ito, tinatapos natin ang 6 na ehersisyo para palakasin ang harapang bahagi ng iyong mga kalamnan sa tiyan. Bahagi lang ito ng proseso para mapabuti ang pananakit ng ibabang likod. Kailangan ding pagtuunan ang likod, paggalaw at katatagan. Parang 3 paanan isang bangkito na kailangan mong palakasin para makabuo ng likod na parang bakal. Madalas pumapalya ang ehersisyo dahil sa galaw na sobrang tindi o hina na hindi akma sa kakayahan natin. Dahil hindi natin binibigyang pansin ang 3 ito, lakas, pagkilos at katatagan. Kung nais mong malaman pa tungkol sa pananakit ng likod, simulan mong trabahuhin ang 3 haliging yon. May espesyal na event na tinatawag na Linggo ng Likod kung saan sa maliit na halaga ay matututo ka tungkol sa iyong katawan, pananakit at malalaman mo kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin. Pindutin lang ang kanaitaas ng screen para makita ang mga alok at simulan ang landas mo sa paggaling. Iwan ko rin dito sa kaliwang bahagi ang susunod na video. Pwede mo nang simulan palakasin ang mga kalamnan sa likod. Sana nagustuhan mo lahat ng ito at magawa mo ito sa bahay ninyo. Mahalaga na consistent ka at tuloy-tuloy mong gawin ito. Subukan mo at pumili ka ng ehersisyo na talagang gumagana para sa iyo. At ibabase natin ang trabaho sa harapang bahagi ng ating core sa iisang ehersisyong yon. Kung level 3 ito, pwede kang gumawa ng 3-4 set ng 10-20 ulit ng ehersisyo tuwing ibang araw. Para makabuo ng magandang core, kailangan mo itong dagdagan ng mga ehersisyo para sa likod, paggalaw at katatagan. Sana nagustuhan mo ito at ibahagi sa nangangailangan. Sana bumalik ka sa channel ko para magpatuloy tayo mag-ehersisyo. Paalam mga kaibigan.